faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hi everyone! Good morning, good evening, good afternoon, saan man panig ng mundo. Ito po ang inyong Teacher Joy Belina for our Monday FBK edition. Ayan po, ang pag-aaralan po natin ay from John chapter 4 verses 23 to 24. Para po, just to give you a bit background, basahin muna natin yung verse 20 para po makita po natin kung ano ito pinag-uusapan po dito. Our Father worship on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and they're here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Pinag-uusapan po na dito ng Samaritan woman po doon sa Well of Jacob ay yung saan po ba gaganapin or ano po ba yung worship na tinatanggap ng Diyos? Kung saan po ba yan gaganapin or sino ba yung mga dapat nag-worship sa Panginoon? So ito po yung kinabubuodan po ng kwentong ito. So, ano po ba yung mga dapat nating gawin? Kung tayo po yung, ano po ba yung dapat makita sa atin when we worship God in spirit and in truth? So, ito po dapat yung mga dapat nakikita sa atin when we truly worship the Lord. So, our worship should be God glorifying. Di po ba, sabi nga po natin, nothing can compare God, and He is the supreme being, and wala nang papantay sa Panginoon. So dapat ang binibigay natin sa Kanya should be the best worship that we can give, di po ba? So sabi nga ni David sa Psalms 34:3, Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Kasi talagang ang Diyos po natin is deserve niya po yung highest praise na po pwede po nating ibigay sa Kanya. So with reverence, love, respect, and trust, we should glorify the Lord, and it should be God glorifying worship. Next for secondly, our worship should be Christ-centered, di ba? Parang pag tinitingnan niyo po, sabi dito, yung pong but the hour is coming and is now here, nagpapakita dito is nagre-refer dito yun sa death and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, and He's telling this woman na magbibigay ako ng mag-o-open ako ng new way, new style, kumbaga paraan para makapag-worship ka. Hindi mo na kailangan pumunta ng Jerusalem, everywhere. Hindi mo na kailangan yun. So, yun nga, throughout the gospel, this term, VR, refers to Christ on work on the cross. So, yun nga, yun yung ginawa niya, and hindi mo na kailangan ng sacrificial lamb para dun sa animals, para dun sa pagsasacrifice mo. Levitical priest, kasi wala naman na tayong Levitical priest in this time, na syempre sa Pilipinas wala tayong ganon, and it will no longer require physical structures like temples, churches, rituals. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi nalilimitahan ng Diyos with time, space, and structures. So yun yung sinasabi ng Panginoon na you can meet the Lord kahit nasaan ka. And then ang ating worship should be spirit empowered. Of course, for Christians, worshiping in spirit and truth can only be done through the Holy Spirit. Pag walang Holy Spirit na gumagalaw sa iyo, walang Holy Spirit na gumagabay sa'yo, that's not a true worship. Because the Holy Spirit regenerates us, brings us new life, and confirms us the truth. Kasi kung walang Holy Spirit, walang mag-guide sa atin na ito yung tamang worship mo. Tama na ba yung puso mo? Tama na ba yung buhay mo? Diba? So, malaki ang there's a big vital role
ginagampanan ni Holy Spirit sa ating mga buhay, kasi hindi naman po pwedeng mawala si Holy Spirit kasi part siya ng ating Trinity, of course, the Godhead. So hindi po pwedeng mawala si Holy Spirit kasi nga he is acting on before on upon us. Parang he is showing us the presence of Christ, kung tama ba yung ginagawa nating pananambahan. So yun po. And then of course our worship should be Bible saturated. Dapat naka-base po yan sa ating Bible, na hindi po putyo-putyo. Dapat ang worship po natin should be Bible based yan. So ito tama ba to? Pag titignan po natin siya, babasahin natin siya sa ating mga Biblia, naaayon po ba yun? Diba? So kailangan din natin ng Bible fed yan worship, na hindi po pwede tayo mag-worship sa Panginoon kung hindi tayo na-fed ng ating Bible, kasi yun po ang direct na salita ng Panginoon sa atin, at dun po yun po yung nagiging instrument ng Panginoon para tayo kausapin dun sa salita niya. And then last po, our worship should be church edifying and motivating. Worshiping is not just on Sundays nga sinasabi natin, di ba? We should do it every day of our lives, and hindi lang dun sa nakikita ng ibang tao tayo nag-worship. Pero doon sa time na walang mata na nakatingin sa atin, ano ba yung worship na binibigay natin sa Panginoon? How do we respond? How do we behave during nung time na walang nakakakita sa atin? Kasi po pwede tayong mag-pretend na nag-worship tayo every Sunday. Pwede tayong mag-pretend na napakabanal natin every Sunday kasi po nakikita ng mga tao. But from Monday to Saturday, kamusta naman ang buhay mo? Paano mo worshipin ang Panginoon sa buhay mo pagka hindi nga Sunday, di ba? So maganda po kasi yan na of course obligasyon po natin bilang mga mananampalataya ang pumunta po sa church, mag-edify, magpalakasan sa isa't isa. Pero we have to be careful not to make a stumbling block para sa ating mga kapatiran. So yung worship should be create in us in earnest and intensive and satisfied relationship with God. So yun po, thank you po sa inyong lahat. Lahat po dapat ng ating pananambahan ay unang-una sa ating Diyos. Siyempre po dapat po nandun po yung ating reverence, yung ating trust talaga, na we give everything, our due worship to the Lord, na hindi walang kasamang reservation, kundi all out tayo pagbibigay ng ating worship sa Panginoon. So thank you and God bless you. Bye bye.